Ang inihaw na manok sa tuhog ng Pilipinas ay mukhang napaka-ordinaryo. Sa isang sikat na palabas tungkol sa pagkain sa Amerika, isang espesyal na yugto na nagtatampok sa lutuing Pilipino ang inilunsad. Nitong mga nakaraang taon, ang mga pagkaing Pilipino ay lumikha ng isang alon ng interes sa buong mundo. Kaya naman ang pananabik ng mga host at ng mga manonood sa studio ay umabot sa sukdulan. Ngunit sa sandaling lumitaw sa screen ang larawan ng inihaw na manok, ang pangunahing pagkain para sa episode na iyon, ang buong studio ay biglang natahimik at pagkatapos ay humalakhak. Ito ba yun? Yung manok na to? Nasaan ang karangyaan ng isang litsong pabo? Ang mga bulungan at ang mapanlibak na saloobin ay kumalat sa buong studio. Ang dating masiglang kapaligiran ay biglang napalitan ng pagkadismaya. Ngunit sa sandaling iyon, isang pangyayari ang naganap na bumaligtad sa takbo ng palabas. Ang lumitaw ay isang tunay na kariton ng inihaw na manok na direktang dinala mula sa Pilipinas, kasama ang isang lalaking tahimik na nagsisindi ng uling sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw. Sa sandaling sinimulan niyang ihawin ang unang tuhog ng manok, ang mga tawanan sa studio ay unti-unting napawi. Ano ang nangyari at paano nasakop ng inihaw na manok ng Pilipinas ang lahat? Sabay-sabay nating subaybayan. Ang kuwentong ito ay naganap sa isang sikat na palabas sa pagkain sa Amerika na may temang global flavors, kung saan dinadala ang mga manonood sa isang paglalakbay upang tuklasin ang kultura ng pagkain mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay naging isang palabas na dapat panoorin ng bawat mahilig sa pagkain sa buong Amerika. Sa pagkakataong ito, ang destinasyon para sa pag-shoot ay ang Pilipinas. Nang i-anunsyo ito, kumalat ang pananabik sa buong studio. Ang mga bisita ay nagsimulang masiglang mag-usap tungkol sa kanilang mga imahe ng Pilipinas. Adobo, sinigang, lechon, lumpia, lahat ay umaasang masaksihan ang mga Pino at eleganteng pagkain mula sa bansang tinaguriang isa sa mga culinary hotspot ng Asya. Ngunit biglang nagbago ang kapaligiran nang lumitaw ang pangalan ng pagkain sa malaking screen ng studio. Ang lumabas ay ang mga salitang inihaw na manok. Inihaw na manok sa tuhog, isang pagkaing kalye mula sa Pilipinas. Ito ay chicken barbecue, paliwanag ni Charlie, ang host ng programa. Ang buong studio ay natahimik sa isang iglap bago nagsimulang marinig ang mga hagikgikan at bulungan. Para sa mga Amerikano, ang manok ay isang pagkain na dapat malaki, kapansin-pansin at kaakit-akit. Maging ito man ay pritong manok o litsong pabo sa araw ng pasasalamat, para sa kanila, ang mga tuhog ng inihaw na manok na kasya lang sa bibig ay parang isang merienda lamang. Dagdag pa rito, ang biro ni Charlie ay tila nagdagdag ng gatong sa apoy. Mukhang ordinaryo lang pala ang manok ng Pilipinas, ano? Ang mga salitang iyon ay mabilis na kumalat at maging ang mga manonood sa studio ay napatawa. Ang ilang mga bisita ay nagkibit balikat habang ang iba naman ay napairap sa screen. Lahat ay nagtataka kung bakit inihaw na manok at tiningnan nila ang screen na may malamig na tingin. Napansin din ni Charlie ang atmosfera sa studio. Pilit siyang ngumiti at nagpatuloy sa pagho-host. Ang hangin ay puno ng pagkadismaya, pagkalito, at maging ng pagmamaliit. Narinig ko na ang inihaw na manok ay isang soul food na labis na kinagigiliwan ng mga Pilipino. Ang mga salita ni Charlie ay nagdulot lamang ng pag-iling mula sa mga bisita, kaya't sinimulan ni Charlie na ikuwento ang kasaysayan ng inihaw na manok. Ang inihaw na manok ay isang pagkain na umiiral na sa loob ng maraming dekada sa Pilipinas, na nagmula sa mga simpleng pagkain sa kanayunan bago kumalat sa mga lungsod at naging isang napakapopular na pagkaing kalye sa panahon ng pag-unlad ng ekonomiya. Nang ang karne ng manok ay naging mas mura at mas madaling makuha, ang mga kariton ng inihaw na manok ay nagsulputan na parang kabute sa bawat kalye na unti-unting naging isang pamilyar na pagkain para sa lahat hanggang sa araw na ito. Nang matapos magpaliwanag si Charlie, isang bisita ang nagsalita. Naiintindihan ko na may kasaysayan ito. Pero paanong magiging soul food ang maliliit na tuhog na yan? Wala man lang dating. Ang sinabing iyon
ay nagdulot ng isang malakas na tawanan mula sa isang sulok ng studio. Ngunit pagkatapos, ang bagay na magbabago sa lahat ay lumitaw sa gitna ng studio. Ito ay isang tunay na pwesto ng inihaw na manok na direktang dinala mula sa Pilipinas. Ang makatotohanang espasyo, na tila nagdala ng isang sulok ng kalye ng Maynila doon, ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang kalmadong lalaki ang tumayo sa harap ng kariton. Siya si Mang Boy, isang bihasang maestro sa mundo ng inihaw na manok na may higit sa 40 taong karanasan. Pinasok niya ang propesyon noong siya ay isang binatilyo pa lamang at hindi tumigil sa pagpapahusay ng kanyang kasanayan. Matapos mag-aral sa isang sikat na kainan, nagbukas siya ng sarili niyang puwesto. Nagsimula sa isang maliit na kariton hanggang sa maging isang maalamat na kainan kung saan kailangan pang pumila ng mga tao. Tahimik na inayos ni Mang Boy ang uling, sinindihan ito, at ginamit ang kanyang pamilyar na pamaypay upang paypayan ito ng may kasanayan. Ang marahang tunog ng pagputok ng uling ay narinig bago sumiklab ang apoy, hanggang sa ang ibabaw ng uling ay namula. Ang bawat hakbang mula sa pag-aayos ng uling, pagsisindi, hanggang sa pagpapaypay upang kontrolin ang temperatura, ay tumpak at walang nasayang na galaw. Kahit na siya ay isang taong hindi pala salita, ang bawat kilos niya ay maganda na parang isang obra maestra. Ngayong araw, pinili ni Mang Boy na magdala ng 3 uri ng inihaw na manok. Ang klasikong Pinoy BBQ na may matamis alat na sarsa, ang tradisyonal na resipe na may malambot at makatas na karne ng manok. Ang inihaw na manok na may tanglad, na nagdadala ng sariwang aroma ng halamang gamot na nagbabalanse sa panlasa. Isang pagsasama ng lasa ng espesyal na sarsa at ng malinamnam na keso upang mas magustuhan ng mga dayuhan. Ito ay itinuturing niyang alas, ngunit ang mga komento sa studio ay hindi pa rin natatapos. Seryoso ba yan? Mukha lang mga stall sa perya. Ang cute naman tingnan. Kahit na mga biro, naglalaman ang mga ito ng malinaw na pagmamaliit. Nagsimulang dumilim ang studio at isang video na nagpapakilala sa kultura ng inihaw na manok sa Pilipinas ang ipinalabas sa malaking screen. Ang lumitaw na imahe ay ang gabi sa isang sentrong distrito ng Maynila. Sa gitna ng matatayog na mga gusali ng opisina, ang mga ilaw mula sa mga kainan sa tabing daan ay nagniningning. Ang mga empleyado ng opisina sa kanilang mga uniforme ay nagsimulang umuwi nagmamadali. Ang mabangong amoy ng inihaw na manok at iba pang pagkain ay tumatagos sa kanilang ilong. Inaakit sila na lumapit. Ang larawan nila na nagkukumpulan, kumakain ng inihaw na manok kasama ang malamig na serbesa ay maaaring mukhang napaka-ordinaryo. Ngunit ito ang sandali ng pagpapahinga at isang bahagi ng kultura ng mga tagalunsod sa Pilipinas. Nag-zoom in ang kamera sa isang kainan. Ipinapakita ang tagiliran ng nagtitinda na nakatuon sa pag-iihaw ng manok. Ang mga kamay na mabilis na nagbabaliktad ng mga tuhog sa ibabaw ng uling. Ang sumisirit na tunog ng nalulutong karne. Ang mabangong usok na umaakyat lahat ay tila lumabas sa daloy ng panahon. Ngunit para sa mga nasa studio sa ibang bansa, ang mundong ito na puno ng damdamin ay tila napakalayo. Nang bumalik ang imahe sa tuhog ng manok na kasing haba lamang ng 3 daliri sa kamay ni Mang Boy, mas naging malinaw ang reaksyon ng mga manonood. Ano yan? Akala ko ba manok? Hindi sisiw. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng isang malakas na tawanan sa buong studio. Nakisabay din ang mga bisita. Tingnan nyo, may kasama pang sukat sili. Hindi ba't parang tinatamad na maghanda? Ang ilan ay nagsabi pa. Kung ito ang kakainin ko sa unang date, baka maiyak ako. Para sa lutuing manok sa Amerika, ang dami ang pinakamahalaga. Ang litsong manok ay dapat buo. Ang pritong manok ay dapat punuin ang plato. Ang barbecue ay dapat makakapal na hiwa ng dibdib na puno ng sarsa. Ang malakas na lasa, maraming dami, at kaakit-akit na anyo ang kanilang pamantayan ng masarap. Sa kabaligtaran, ang inihaw na manok ng Pilipinas ay isang sining ng pagiging simple. Paano palalabasin ang pinakamasarap na lasa ng sangkap? Kailan dapat ihawin para ang karne ay manatiling malambot at makatas? Anong formula ng pampalasa ang perpekto?
Lahat ay nagmumula sa maselang na ipong karanasan. Ngunit ang kasalanan na ito ay mukhang walang lasa at nakakabagot sa mata ng mga Amerikano na mahilig sa karangyaan at engrandeng presentasyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang imahe sa screen ay lumipat kay Mang Boy. Ang lalaki ay tahimik pa ring nakatuon sa kanyang trabaho. Ang kanyang likod na nakatuon sa mga tuhog ng manok sa kanyang harapan ay hindi nagdulot ng anumang tawanan o salita. Ang kanyang anyo ay may kakaibang pang-akit. Ang cool niya, no? Kahit na karamihan sa studio ay tumatawa pa rin, nagsimula ng marinig ang maliliit na bulungan. Matapos ang video, nagsimula ang kamangha-manghang pagtatanghal. Sa pagkakataong ito, oras na para sa litsong manok, ang bida ng lutuing Amerikano. Isang malaki at makintab na litsong manok ang dahan-dahang inilabas sa gitna ng entablado. Ang balat ng manok na perpektong naluto ay sumasalamin sa mga ilaw. Nang hiwain ito ng kutsilyo, ang katas ng karne ay tumulo, agad na nakakuha ng pansin ng lahat, ang palakpakan at hiyawan ng paghanga. Isang bisita ang kumuha ng hita ng manok, kinagat ito ng may sarap at tumango ng may kasiyahan. Ang iba pang mga bisita ay nagsimula na ring kumain. Ang amoy ng herbs, bawang at iba pang pampalasa ay kumalat sa buong studio. Para sa mga Amerikano, ang litsong manok ay hindi lamang isang pagkain, kundi isang alaala at karangalan na naipasa sa maraming henerasyon. Sa gitna ng kapaligirang iyon, isang bisita ang nagbiro. Yung inihaw na manok kanina, ang amoy ng 3 tuhog siguro ay hindi papantay sa isang piraso nito. Ang sinabing iyon ay muling nagdulot ng isang malakas na tawanan. Ang studio ay napuno ng pakiramdam ng tagumpay. Ang inihaw na manok ay ibinaba. Naging isang malabong pangalawang pagkain. Matapos ang bahagi ng litsong manok, hinila ng production team ang kurtina sa tabi ng entablado. Isang manipis na usok ang umakyat, kasama ng isang kaakit-akit na amoy na humatak sa tingin ng mga manonood sa loob. Doon, naroon si Mang Boy. Siya ay nakatayo ng tuwid, kalmado, at nakatuon sa trabaho sa kanyang harapan. Ang mga inihandang tuhog ng manok ay maayos na nakahanay, mula sa klasikong Pinoy BBQ, inihaw na may tanglad, hanggang sa inihaw na may keso. Bawat tuhog ay simple, ngunit naglalaman ng paggalang sa lasa ng sangkap. Ngunit ang alinlangan ay naroon pa rin. Dito talaga niya iihawin? Mangangamoy ang mga damit natin. Isang reklamo ang narinig. Ngunit hindi ito pinansin ni Mang Boy. Dahan-dahan niyang inilagay ang unang tuhog ng manok sa nagbabagang uling. Sa sandaling tumama ang karne sa init, isang bahagyang tensyon ang kumalat sa studio. Ang puting usok ay umakyat kasama ng amoy na unti-unting kumakalat. Ang amoy ng taba ng manok na tumutulo sa uling, na humahalo sa amoy ng bahagyang nasusunog na pampalasa, ay lumikha ng isang matamis at kakaibang nakakaalalang bango. Ang mga mukha ng mga dating nanunuya ay nagsimulang magbago. Ang bango, sabi ni Charlie, na may ekspresyong nagulat. Ang bisita sa tabi niya ay huminga ng malalim at sumagot. Oo nga, hindi masama. Patuloy na binaligtad ni Mang Boy ang mga tuhog ng may kasanayan. Ang ritmo ng pagbabaligtad, ang paggamit ng pamaypay, ang pagpapahid ng sar sa lahat ay perpekto na parang isang sining. Hindi na malayan, lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya. Kahit wala pang papuri, ang atmosfera sa studio ay unti-unting nagbabago. Mabango nga. Pero ang lasa ang mahalaga. Bulong ng isang tao na parang huling hamon. Ang klasikong Pinoy BBQ ang unang naluto. Ito ay dinala at isinilbi sa bawat bisita. Ang mainit na usok mula sa tuhog ay bahagyang nagpalabo sa mga ilaw ng studio. Hawak ng mga bisita ang tuhog na may ekspresyong kalahating naniniwala, kalahating nagdududa. Ngunit sa sandaling isinubo ang unang kagat, ang atmosfera sa studio ay ganap na nagbago. Ang unang nawala ay ang ingay. Isang katahimikan ang bumalot, pumalit sa kaguluhan. Ang mukha ng host ay natigilan, ngunit hindi ito pagkalito, kundi pagkamangha sa lasang higit pa sa inaasahan. Ang katahimikang iyon ay kumalat sa iba pang mga kalahok na nakatikim, lahat ay natulala.
Ang tamis mula sa karne ng manok ay perpektong humalo sa lasa ng pampalasa. Ang amoy ng uling ay bahagyang nanunuot sa ilong. Ito ay isang simpleng lasa, ngunit tumatatak sa puso. Ang sukat na dating kinutya, na masyadong maliit, ngayon ay naging isang perpektong sukat, siksik sa lasa, mahusay na teknik sa pag-iihaw at madaling kainin. Lahat ng ito ay ginawang kaakit-akit ang tuhog ng inihaw na manok sa isang iglap. Sa ihawan, ang mga tuhog ng inihaw na may tanglad naman ang niluluto, isang ganap na naiibang amoy ang kumalat. Nang tikman, ang malambot na karne kasama ang sariwang bango ng tanglad ay perpektong naghalo, nag-iwan ng isang komplikado at kapana-panabik na lasa sa bibig. Ang pangalawang tuhog na ito ay lalong nagpalawak ng kanilang pananaw. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa mga kamay ni Mang Boy. Ang paraan ng pag-iihaw, pagbabaligtad, pagpapahid ng sarsa, pagpapaypay, bawat hakbang ay hindi lamang pagluluto, kundi isang sining, at ang kanyang katahimikan ang nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa mga manonood. Ang inihaw na manok na dating minamaliit ay nakatanggap na ngayon ng pagkilala at paggalang. Sa wakas, ang mapagpasyang pagkain ng inihaw na manok na may keso ay inilagay sa ihawan. Ang giniling na manok na hinulma ay binalutan ng isang patong ng keso at inihaw hanggang sa maging gininto ang kulay at matunaw. Ang tunog ng kumukulong keso ay nagpasigla sa paningin at pandinig. Ang amoy na matamis-alat ay kumalat sa lahat ng dako. Ang imahe ng isang walang lasa na inihaw na manok ay ganap na nawala. Nang isilbi ang inihaw na may keso, kinuha ito ng mga bisita na may nagbagong pakiramdam. Wala ng tawanan, tanging katahimikan, at maingat na paglasap. Nang matikman, ang kilay ng isang tao ay hindi sinasadyang kumunot. Ang tamis ng sarsa, ang linamnam ng keso, at ang malambot na tekstura ng giniling na manok ay perpektong natunaw sa bibig. Ang matamis na katas ng karne ay kumalat, lumikha ng isang kasiyahang hindi pa nararanasan. Ang sarap na ito ay hindi nagmula sa matapang na lasa, kundi sa lalim nito, ito ay isang pilosopiya na ganap na naiiba sa kultura ng fast food ng Amerika. Ito ay isang paglalakbay ng lasa na maingat na inayos. Ang klasikong Pinoy BBQ ay ang pagbubukas ng puso. Ang inihaw na may tanglad ay ang pagpapalawak ng karanasan. At ang inihaw na may keso ay isang kahangahangang pagtatapos. Ito ay isang marangyang piging sa isang perpektong tuhog. Pahingi pa ng isa, sabi ng isang tao, at walang sinumang tumutol. Isang sabay-sabay na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Hindi lamang ito papuri sa sarap, kundi isang pagpapakita ng paggalang sa sangkap, paghanga sa kasanayan, at pagkabighani sa pagkakatuklas ng isang tunay na hiyas. Sa huli, ang maliliit na tuhog ng inihaw na manok ay kinilala bilang isang tunay na kultura at culinary masterpiece. Nang mawala ang usok, ibinaba ni Mang Boy ang huling tuhog. Humakbang sa harap ng kariton, tumayo ng tuwid, at yumuko ng may buong katapatan. Ang palakpakang dating mahina ay unti-unting lumakas at naging isang alon ng tunog na umalingaw-ngaw sa buong studio. Ang mga manonood ay isa-isang nagsitayo at pumalakpak. Kinuha ni Charlie ang mikropono na may seryosong mukha at dahan-dahang nagsalita. Ngayon, ang mga salitang iyon ay nagpaparamdam sa akin ng matinding kahihiyan. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nagsalita si Mang Boy sa isang malalim at mahinahong boses. Maaaring maliit lang ang inihaw na manok, hindi magarbo o enggrande, pero ang oras at puso na ibinubuhos sa bawat tuhog ay hindi matatawaran ng anumang pagkain. Nagpatuloy siya. Sa susunod na linggo, ang aking disipulo ay magbubukas ng isang kariton ng inihaw na manok sa New York. Kung may pagkakataon, sana ay subukan ninyo. Ang kasabikan ay kumalat sa buong studio. Ang impormasyon tungkol sa kariton ay lumitaw sa screen. Noong una, akala ko isa lang itong palabas para sa aliwan. Pero hindi. Ngayon,
Binago nito ang aking pananaw. Pagbabahagi ng isang bisita, tumingin si Charlie sa kamera at sinabi sa mga manonood, "Sa simula, wala akong anumang inaasahan. Ngunit ang makatikim ng isang pagkain na maaaring ganap na magbago ng ating pananaw. Ngayon, natutunan ko iyon mismo." Ilang araw matapos i-broadcast ang palabas, 7:00 ng umaga sa New York. Sa gitna ng malamig pa ring panahon, maraming tao ang tahimik na nakapila sa harap ng isang kariton. Sa signboard, nakasulat ang mga salitang, "Inihaw ni Mang Boy" at may isang malinaw na larawan ni Mang Boy. Ang binatang nasa likod ng kariton ay si Kiko, ang disipulo ni Mang Boy. Kahit na mukhang medyo kinakabahan, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa social media, ang mga hashtag na Chicken BBQ Revolution at Pinoy BBQ in USA ay nagte-trending. Ang mga nakapanood ng palabas ay dumagsa upang personal na patunayan ang maalamat na lasa. Nang opisyal na magbukas ang pwesto, tahimik na nagsimulang mag-ihaw si Kiko ngunit may buong konsentrasyon. Ang menu sa araw na iyon ay mayroon ding 3 uri tulad ng sa palabas. Klasikong Pinoy BBQ, inihaw na may tanglad, at inihaw na may keso. Lahat ay naubos sa maikling panahon. Samantala, sa internet, isang debate ang sumiklab sa pagitan ng Team Sawsawan at Team Walang Sawsawan. Ang tunay na Pinoy BBQ ay dapat may sawsawan. Mas malinamnam. Hindi! Dapat walang sawsawan para malasahan ang orihinal na lasa ng manok. Ang debateng ito ay hindi nagdulot ng pagkakabaha-bahagi, bagkus ay lalong pumukaw sa kuryosidad ng mga tao na nagdulot ng mas maraming customer sa pwesto. Mula sa isang kariton, isang trend ang unti-unting kumalat sa buong Amerika. Ang mga malalaking supermarket ay nagsimulang maglaan ng mga espesyal na section para sa Pinoy BBQ. Nagbebenta ng mga marinated na manok at mga set ng sarsa. Ang social media ay napuno ng mga larawan ng mga taong gumagawa ng sarili nilang inihaw na manok sa bahay. Sa New York, nagsimulang magsulputan ang mga high-end na restoran ng inihaw na manok. Ang ilan ay nakakuha pa ng Michelin star. Ang maliit na tuhog ng inihaw na manok na dating kinutya ay pumasok sa bawat kusina at kultura ng pagkain ng mga Amerikano. Pinatunayan nito na ang isang simpleng pagkain ay maaaring lumikha ng isang malaking impresyon at baguhin ang mundo. Ang kwento ng tagumpay ng inihaw na manok ay hindi lamang nagtapos sa Amerika. Ang balita tungkol sa tagumpay ni Kiko, ang kanyang disipulo, ay tumawid sa karagatan pabalik sa Pilipinas. Sa isang maliit na pwesto ng inihaw na manok sa isang sulok ng Maynila, si Mang Boy ay nakatayo pa rin sa harap ng nagbabagang uling. Mahinahong binabaligtad ang bawat tuhog tulad ng dati. Walang nagbago. Sa paligid ng kanyang puwesto, mas dumami ang mga customer na nakapila. Marami ang pumupunta, hindi lamang para bumili ng inihaw na manok, kundi para makita ng personal ang maestro sa likod ng rebolusyon ng inihaw na manok sa Amerika. Ipinakita ng ilan ang kanilang mga telepono kay Mang Boy. Ipinapakita ang balita tungkol sa pwesto ni Kiko sa New York, na nirarango bilang isa sa mga pinakamahusay na pagkaing kalye na dapat subukan. Tiningnan ni Mang Boy ang mga larawang iyon na may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Hindi siya gaanong nagsalita, maliban sa isang mahinang, "Salamat, iho," bago bumalik sa pagtuon sa mga tuhog sa ihawan. Para sa kanya, ang mga papuri o katanyagan na umabot sa ibang bansa ay hindi kasing halaga ng tuhog na malapit ng maluto sa kanyang kamay na ibibigay sa mga customer na matiyagang naghihintay sa harap niya. Ang pilosopiya ni Mang Boy ay laging simple at malinaw. Ang puso ng pagkain ay wala sa karangyaan, kundi sa pag-aalaga sa bawat maliit na detalye. Ganyan niya tinuruan si Kiko. Dapat sapat ang init ng uling, dapat dekalidad ang manok, dapat tama ang timpla ng pampalasa, at higit sa lahat, ang puso ng gumagawa. Samantala, sa Amerika, ang kultura ng inihaw na manok ay malalim nang nag-ugat sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Si Charlie, ang sikat na host, pumila siya tulad ng iba, at nang siya na ang susunod,
Umorder siya ng 3 tuhog na kapareho ng kinain niya sa studio noon. Nakilala siya ni Kiko, ngunit tumango lamang bilang pagbati at nagpatuloy sa maingat na pag-iihaw ng bawat tuhog. Tahimik na kinain ni Charlie ang tuhog sa gitna ng ingay at sigla ng lungsod. Ang pamilyar na lasa ay nagpabalik sa alaala ng araw na iyon. Naalala niya ang determinadong tingin ni Mang Boy at lubos na naunawaan na ang kanyang natikman ay hindi lamang isang ordinaryong tuhog ng inihaw na manok, kundi ang kaluluwa ng isang artisan na hinubog sa buong buhay niya. Ang kuwento ng maliliit na tuhog ng inihaw na manok ay nagturo sa maraming tao ng isang mahalagang aral. Hindi ito isang labanan sa pagitan ng inihaw na manok ng Pilipinas at litsong manok ng Amerika, at hindi rin ito paghatol kung kaninong kultura ng pagkain ang mas mahusay. Ipinakita nito na ang tunay na halaga ay nakatago sa pagiging simple. At ang pag-unawa sa iba't ibang kultura ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng puso upang subukan ang isang pagkain. Ngayon, ang mabangong usok mula sa uling ng mga puwesto ng inihaw na manok ay hindi na lamang senyales ng masarap na pagkain. Ito ay naging simbolo ng pagtatagpo ng mga kultura at isang paalala na kung minsan ang mga bagay na pinakaordinaryo sa ating paningin ay maaaring maging pinaka-espesyal para sa iba. Ang maliit na tuhog ng inihaw na manok na dating minamaliit ay matagumpay na ngayong natupad ang kanyang misyon. Hindi bilang isang nagwagi, kundi bilang isang tulay na nag-uugnay sa mga puso ng mga tao mula sa dalawang magkaibang panig ng mundo.